Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 33. Ayaw ko ng ganitong villa. Naturally, hindi nang ahas si Yana na suwayan ang utos ni Henry kaya pinasunod niya sa kanya si Cyrus papunta doon sa architectural model ng properties nila. Sigurado si Henry na hindi bibili si Cyrus kaya hindi na siya masyadong nagtagal pa sa office. Habang si Lindsay naman ngayon ay nanginginig na sa takot. Alam niyang sa ginawa niya ngayon ay equivalent ng pag-offend niya kay Yana. Siguradong once na makaalis na si Cyrus mamaya, sisibakan siya sa trabaho ng manager niya. Kaya't hindi niya na alam kung anong gagawin niya ngayon. She can only bow her head and nervously play with the hem of her shirt. Yana skillfully picked up a laser pointer and pointed to the villa on the edge of the architectural model. She then said to Cyrus with her lips pursed, "There's only one villa left in the properties we're selling. It has 2 floors with a total floor area of 300 square meters. It costs 20,000 pesos per square meter. If bibilhin mo siya in full, it will cost you a total of 6 million pesos. 6 na milyon. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang presyo. Yes, dahil ito na lang ang natirang property, medyo mura na siya. Kapag yung sa mga middle part ang bibilhin mo, nasa 30,000 pesos per square meters yun. She replied in a veiled insulting tone as she stared him down. Then she continued, "But I think kahit na ang pinakamurang villa namin ay hindi mo kayang bilhin, right?" Tinignan lang ni Cyrus si Yana at hindi nagsalita. "Well, it's normal that you can't pay for it. After all, saan makakakuha ang isang pobreng tulad mo para bumili ng villa, di ba? Wala ako sa mood para mag-aksaya ng oras sa'yo dito, so umalis ka na kung aalis ka na." Nang makita ni Yana na nakaalis na si Henry, naging bastos na naman ang tono ng pananalita niya. Dahil medyo malapit si Cyrus sa kanya ngayon, amoy na amoy niya ang malamlam na pabango ni Yana. Leaving aside her character, ang kanyang mukha at pangangatawan ay maituturing na one of the best sa mga babaeng nakikita niya. Lalo na iyong mga dibdib niya na para bang luluwa na anytime sa suot niyang bra. "Paano mo naman nasabi na hindi ko kayang bilhin ang villa na ta?" Mahinahong tanong ni Cyrus sa babae nang tignan niya ito. "Di mo ba alam sa sarili mo kung kaya mo nga o hindi? Not to mention 6 million kung makapaglabas ka ngayon ng 60,000 pesos, haangga talaga ako sa'yo." Yana said with disdain. Haha, natawa na lang ng bahagya si Cyrus dahil sa sinabi niya. Maya-maya ay tumalikod na siya para umalis. "I just know you couldn't afford it. Sinayang mo lang ang oras ko." Nang iinsultong sabi ni Yana pagkakita niyang aalis na si Cyrus. Naturally, hindi na pinansin ni Cyrus ang babae at dire-diretso lang siyang lumabas ng sales office. Umalis siya hindi dahil sa wala siyang pera para bilhin ang villa na ito pero dahil hindi niya gusto ang location ng property. After all, napakayaman niya na ngayon. Kung talagang bibili siya ng bahay, dapat iyong sa the best na location at sa pinakamagandang subdivision. Siguro iniisip ng lahat ng naruroon na hindi nababagay si Cyrus sa villa. What they don't know is that it's the other way around. Lindsay, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na. Naka-cross arms na sigaw ni Yana kay Lindsay nang palabas na si Cyrus. "Ma'am Castro, end na po ng shift ko." Pabulong na tanong ng babae. "End ng shift?" The woman sneered and said expressionlessly, "Oo, off duty ka na and hindi mo na rin kailangan pang pumasok sa susunod cause you're fired." Dahil dinala ni Lindsay dito ang lalaki, pinagalitan si Yana ng boss niya. Malamang hindi lang basta-basta mawawala ang galit ni Yana kaya sa dalaga niya ito nilabas. Naestatwa sa gulat ang dalaga dahil sa sinabi niya, hindi makapaniwala. Maluha-luha na rin siya ngayon. "Ma'am sabi niya para magpaliwanag. Ano pang gusto mong sabihin?" "Ang sabi ko, tanggal ka na sa trabaho." "Napakahirap bang intindihin nun?" Sabi pa ni Yana. Ilang sandaling nag-alinlangan si Lindsay bago tuluyang umiyak at sumunod palabas kay Cyrus. Lindsay family condition is not good. A few years ago, nagkaroon ng malalang sakit ang papa niya kaya ang mama niya na ang bumubuhay sa kanila. Suma-sideline siya habang nag-aaral hindi lang para may pambayad siya ng tuition niya kundi para na rin may maibigay sa pamilya niya. Kaya napaka-importante nitong trabaho na ito para sa kanya. Napatingin si Cyrus sa kanya nang mapansin niyang umiiyak siya. Pabulong na tinanong ito, "Bakit ka umiiyak?" "Hindi, okay lang." Nagpunas ng luha ang dalaga habang naglalakad. Pagkaraan ng ilang sandaling pag-aalinlangan, kuminto si Cyrus at nilingon si Yana at saka nagtanong. "Why did you fire her?" "Ako ang manager dito. Kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo kung bakit ko siya tinanggal?" The woman replied contemptuously. "Sir, hayaan niyo na po. Umalis na lang tayo." Pagmamakaawa ni Lindsay habang hinihila ang braso ni Cyrus. Tinignan saglit ni Cyrus ang dalaga pero wala siyang balak umalis.
On the contrary, diretso siyang naglakad pabalik sa kinatatayuan ni Yana at pagkatapos ay blankong nagtanong. Walang ginawang mali si Lindsay. Bakit mo siya tinanggal sa trabaho? Sino ka ba? Kailangan ko pa bang magpaliwanag sa'yo? Naiinis na sigaw ni Yana. Sa akin hindi pero kay Lindsay oo. Kung hindi mo ta gagawin pupuntahan ko ang boss mo. Sagot naman ni Cyrus. Gusto mo ng paliwanag hindi ba? Umisi si Yana at sinabi sinisante ko siya kasi incompetent siya sa trabaho niya. Kung sino-sino na lang ang dinadala niya dito sa opisina. It greatly affects our image. Isa pa tagabigay siya ng flyers di ba? Hindi niya ba kayang i-differentiate kung sino ang kayang bumili ng binibenta naming properties sa hindi? So, sa tingin mo ba sa ginawa niyang yan I will let her stay here? You don't think she's capable? Mahinang tanong ni Cyrus. Oo, kahit na ang isang tulad mo ay dinadala niya dito. If you still think, bibilhin ko na yung villa. Pag-interrupt ni Cyrus bago pa man matapos ng babae ang sasabihin niya. Anong sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Yana nang nag-register na sa utak niya ang sinabi niya. Gulat na gulat at hindi makapaniwala. I said bibilhin ko na ang villa. Kalmadong inulit ni Cyrus ang sinabi niya. Kabanata 34. Transaction complete. Bibilhin mo ang villa. Saglit na natigilan si Yana dahil sa sinabing ito ni Cyrus. Pagkamaya-maya ay napahalakhak siya. Nagtawanan na rin ang ibang mga empleyado sa sales office na para bang narinig nila ang pinaka-nakakatawang joke sa buong mundo. Sir, it's not a big deal po. Maghahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Umalis na lang po tayo. Touch na touch talaga si Lindsay dahil pinagtatanggol siya ni Cyrus. Pero alam niya rin na walang 6 million pesos ang lalaki para bilhin iyong bahay. Kaya hindi niya sineryoso ang sinabi niya. Have you laughed enough? Sa sandaling ito nagsalita si Cyrus para putulin ang tawanan ng lahat. Tinihil na rin ni Yana ang tawa. Tinignan niya siya mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay sinabi gusto mo talaga itong bilhin. Because the villa itself is already at a bargain price we don't accept loans. You can already pay in full. Ang deposit ay 2 million pesos at ang remaining 4 million ay dapat mabayaran within a week. Kung bibilhin mo talaga ito magbayad ka na. 2 million down payment. Medyo gulat na tanong ni Cyrus. Oh, bakit? Can't take it out. Tanong ni Yana nang may pag-uuyam. Hindi na kailangan pa ng down payment. Magbabayad ako ng buo, Cyrus lightly said. Medyo nalito si Yana dahil sa sinabi niya kasi pakiramdam niya ay hindi talaga siya nagbibiro. Anak mayaman bata. This bold idea suddenly entered her mind but she soon got rid of it. Kung talagang rich kid siya bakit siya nakasuot ng ganyan? Sir, please, umalis na lang po tayo. Dahil iniisip pa rin ni Lindsay na hindi kayang bilhin ni Cyrus ang bahay kaya hinihila niya pa rin ito palabas. Hindi ko pa nabibili ang bahay so bakit ako aalis? Malumanay na sagot ni Cyrus sa kanya. Pagkatapos ay tinignan niya si Yana at sinabi, ano pang tinutunga-tunga mo dito? Kunin mo na ang mga papeles. May pera ka talaga? Naguguluhang tanong ni Yana. Smack. As an answer, Cyrus carelessly threw the black card of the Philippine bank that Jonathan gave him to the coffee table. He said, 6 million. Just swipe the card. Pagkasabi niya nito, lahat ng mga customers at mga empleyado na nasa office ay napatingin sa kanya. Lahat sila ay hindi makapaniwala. Who would have thought that a shabby young man dressed like him would buy a 6 million peso villa at one go? Lahat ng mga karaniwang nagpupunta dito ay ang mga mayayaman sa syudad nila. Pero kahit na ganun pa man, ngayon lang sila nakakita ng tao na bibilhin ng buo ang isang property. Anong klaseng card ka? Bakit ngayon lang ako nakakita nito? Nagtatakang tanong ni Yana nang makita niya ang black card. Sa buong Pilipinas hindi hihigit sa 10 mayayamang tao ang mayroon ng black card ng Philippine Bank. One of them is a person with a total net worth of 100 billion pesos. Kaya normal lang kung hindi pa nakakakita ang isang ordinaryong tao ng ganitong card. Let alone her kahit ang ibang mayayaman na nandoon sa office ay hindi alam ang tunay na halaga ng card na ito. Does it matter to you kung anong klaseng card ka? Pwede bang i-swipe mo na lang? Umupo si Cyrus sa sofa at napakakalmadong sumagot. Sa simula pa lang sinabi na ni Jonathan na ang card na ito ay walang consumption limit. Kahit na ilang milyon pa iyan pwede pa rin itong magamit. Ito ang unang pagkakataon na magagamit niya ito. Ilang segundong nag-alinlangan si Yana bago niya tawagin ang isang staff para dalhin ang POS machine sa kanya. A few moments later, she typed in the 6 million amount on the machine and then softly said to Cyrus, "Please enter the password." Kinuha ni Cyrus ang POS machine at nilagay ang password na sinabi ni Jonathan sa kanya. Sa mga sandaling ito nakatutok ang atensyon ng lahat ng mga taong nasa opisina kay Cyrus.
Lahat naghihintay sa kung ano ang mangyayari. They all want to know if what he said about paying the full amount in one lump sum is true or not. Si Lindsay naman ay nakatitig kay Cyrus ng may pagdududa. Pakiramdam niya ay hindi nga siya nagbibiro. Ding! Transaction complete. Kahit na hindi ganun kalakas ang tunog ng machine, parang naka-speaker na umalangaw-ngaw ito sa buong opisina. Lahat sila ay nanlalaki ang mga mata dahil sa gulat. Sino ba talaga ang mag-aakala na magbabayad nga talaga ng buo si Cyrus? Marami naman kung tutuusin ang mga nagbabayad ng buo when it comes to buying a house. But this is their first time seeing someone as young as him and shabbily dressed do the same. Ang nakakagulat pa ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pagkatanong niya ng presyo ay diretsyong swipe na agad ng bank card niya. Kung ibang tao ito, at least magtatanong pa sila kung ano ang mga amenities at kung ano-ano pa ng villa, di ba? Personal na puntahan ang bahay para maobserbahan ito bago mag-swipe ng card, di ba? Pero siya hindi. Ang lahat ng nandoon ay nagbago ang tingin sa kanya. Lalo na ang mga kababaihan. Parang hinuhubaran na siya ng mga mata nila eh. Lahat sila ay nagkaroon ng ideya kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang rich kid o anak ng mayaman. Siyempre, ang pinaka-shock talaga ngayon ay sina Lindsay at Yana. Lindsay stared at Cyrus with dull eyes. Paano niya may expect na ang taong basta niya lang nakita sa kalsada ay isang anak mayaman pala? Bago niya pa man marinig ang mga salitang transaction complete, naniniwala siya na hindi niya talaga mabibili ang villa. As for Yana, her expression on her face right now is really a sight to see. Iniisip niya ang mga inasal niya kanina. Hindi talaga siya makapaniwala ngayon at biglang nagbago ang tingin niya kay Cyrus. Ngayon lang niya napagtanto na si Cyrus na sobra niyang minaliit kanina lang ay isang anak mayaman pala na siguro once in a lifetime niya lang makikilala. Okay na ba? Sa sandaling ito bigla siyang tinanong ni Cyrus. Yes, yes po, Yana replied in a trance. Ngayon ay wala na siyang lakas ng loob para tumingin ng diretso kay Cyrus kaya naghihintay lang siya ng opportunity para makaalis dito at i-adjust ang emosyon niya. Sir, kukunin ko na po ang mga papers. Nauutal-utal na sagot ni Yana. Okay, he nodded. Agad na umalis si Yana. Naiwan namang nakaupo sa sofa si Cyrus at tahimik lang na naghintay. Everyone is staring at him with a strange expression. Lahat ng mga kalalakihan ay punong inggit at ang mga babae naman sabik na sabik, excited na makipag-hook up sa kanya. Si Lindsay lang ata ang hindi pa rin nakaka-get over sa mga nangyari. Feeling niya ay nananaginip pa rin siya ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yana na dala na ang mga paperworks. She leaned down and said to him in a charming voice, Sir, ito na po ang mga papeles. Pirma niyo na lang po ang kulang. Walang nakakaalam kung sinadya ba talaga ni Yana ito o hindi pero pagbalik niya. Hindi na nakabutones ang pinakataas ng blouse niya. Kitang-kita na ng lahat ang maputi at makinis niyang cleavage na talaga namang kaakit-akit. Kailan ko ba sinabing para sa akin ang bahay na ta? Do you think this house suits me? Kalmadong sabi ni Cyrus habang nakatingin sa cleavage na nasa harap niya. Hindi nga po nababagay sa iyo ang bahay na to, sir. Ipamimigay niyo po ba ito? Naulilitong tanong ni Yana. Natigilan ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Cyrus. After all, kakabayad lang niya. Kung hindi niya ito binili para sa kanya, ibibigay niya ba ito sa iba? Nagsimula silang mainggit. Naiinggit sila sa kung sino mang maswerteng tao ang mabibiyayaan ng villa. Worth 6 million pesos. Lindsay, come here. Just then, Cyrus suddenly called.